Hey, it's Michael, your host for tonight. Kapag sinabing Juan, may inspirasyong dala for everyone. That's about kwento ng kamutihan, binubuhay ang bayanihan. Padayon ka! Juan! Good evening sa lahat ng mga nanonood at nanonood pa lamang ng live na to. Please, sa mga nanonood na ngayon, please do share para marami tayong maabot, no? Marami tayong mga bagong followers, bagong viewers at bagong masisiran ng kwento dahil sa gabing ito is sobrang special, no? I mean, every night naman is special, but this night is kind of like special din sa akin because base nga sa description natin for this night's live, FB Live, may bagong puso tayo na makakasama para gawin yung mga initiatives ng Bayanihan Initiatives. Ano? So, sobra akong nasasabik na makipagkwentuhan sa kanya, malaman kung ano yung mga kung ano yung mga pinagdaanan niya bago siya mapunta sa ganitong posisyon and bago siya mapabilang sa aming isa sa mga sa aming what you call this one program sa Bayan Initiatives na I believe nag-enjoy siya. Malalaman natin yung kwento niyan maya-maya lamang. So please do share para marinig ng mas marami pa ang kwento niya. Ang dahilan kung bakit siya sumali din ng Bayan Initiatives. No, malalaman natin sa ilang saglit lamang and mag-comment kayo dyan. Pwede nyong tanungin yung ating guest for tonight na kung meron kayong mga gustong malaman, meron kayong kwento, meron kayong gustong ipakwento sa kanya, kilalanin natin siya ng lubos sa gabing ito. So, di ko na patatagalin pa, no? Please welcome ang guest natin for tonight, ang ating one of our what you call this one participants sa nagdaang English Circle 2. Patatapos ng graduation day nila ng June 5, 2026. Please welcome, ladies and gentlemen, Ashley! Hello po, good evening. Hi, Ashley. Good evening. Hello po. Kamusta? Okay naman po ako. So, I'm so happy. Usual. And meron ka bang gustong batiin muna or meron kang kakilala ngayon na baka nanonood sa live natin ngayon? Ayun, binabati ko po yung aking family. Sana nanonood sila ngayon. Ayun, and my friends also. Oh, Sa mga iba kong ka-English circle, sila circular. Kyle and yeah. Okay. Yun So, po. okay. Kamusta naman ang mga pinagdaanan mo bago ka mapunta sa dito ngayon, sa live ngayon? Ano yung mga ginawa mo bago ka marating dito sa Zoom, bago pumasok? Bago ako pumasok, actually Mm. kanina, kinakabahan ako. Mhm. Kinakabahan sabi ko, "Ano kaya itatanong sa'kin dun, hala hindi ko alam Oh. sasagutin ko, what if Mm. ganito, what if ganyan." Pero ayun, I'm happy kasi nakapasok din and I'm so happy Uh-huh. kasi lahat ng mga what if ko na yun is nawala. Wow. Bakit? May I know kung ano ba expectation mo bago ka pumunta dito? For sure meron kang mga expectation, no? Bago ka bago natin tuloy itong interview. So, ayun, wala naman po akong expectation dito basta ang alam ko lang po makikipagkuwentuhan at makikipagkulitan ako dito. Ay, ikaw ako doon may kipagkulitan ka, no? Oo. Yes po. So, ang mga pag-uusapan natin sa gabing ito is ah ikaw bilang isang estudyante, no? And bilang isang uh, participant ng English Circle at syempre, ngayon na isa ka ng ganap na volunteer, no? Official volunteer ka na ng Bayan Initiative. Simulan natin sa buhay estudyante. Tama na senior high ka, no? Kamusta ka as a grade 12 student? Can you tell us a story about it? Ngayon po dahil, grade 12 na ako, so far po kahit papaano, napapadali po yung ano, yung school ko kasi ano, yung mga naging classmate
ko po noong grade 11 is naging classmates ko pa rin ngayon. And Oh. napapadali po yun kasi alam na po nila yung dapat gawin and natutulungan po nila ako kung sa mga Mm. bagay po, lalo na sa school projects and activities. Wow, that's Yes. good to know. Ah, anong aside from your studies or yung academics mo diyan sa school mo, ano yung ano pa mga iba pang ginagawa mo diyan? Meron ka bang ano, sinasilaliang org diyan or ah, Actually wala. Wala po. Ito lang po yung talagang sinalihan ko ito lang po na yun. organization. Yes. Okay. Okay, so let's put it this way. Aside from being student, ano yung nagawa mong significant sa sa buhay mo bilang estudyante na masasabi mong this is my initiative and I go and I did good things for other people. Ano yan? Can you share it with us? Yung ano, yung simpleng pagbibigay po ng advice sa mga tao na alam niyong kailangan talaga ng advice or kailangan ng tulong. Yun po Mm. yung isa sa pinaka tumatak po sa isip ko at pinagmamalaki ko. Oh, wow. So parang ano ka advisor, guidance counselor ka din. Guidance counselor ka Guidance din. counselor. Ah, so ano yung so far na masasabi mo yan dahil nga ano ka nag-advise ka sa mga friends mo ganyan. Ano yung masasabi mong itong in-advise ko na to, proud ako kasi nagkaroon ng bunga. Nakitaan ko ng resulta dun sa taong in-advisean ko. Yung masasabi ko about that thing. Ano, Mm. so far If, it, kasi if, po, if ang it's dami okay to po. share. Oo. Yes po. Ano yung ano? Mm. Kasi ang karaniwan na ina-advice ko sa kanila kasi ang daming tao, ang daming students na ang nagtatanong sa'kin at or nagsasabi sa'kin na, "Ate Ashley, hingi po ako Mm. advice Ah. sa life ko kasi ganito, ganyan. Parang feel ko wala na akong gano'n, wala na Mm. akong pag-asa, wala na akong mararating." So, Wala na akong purpose in life, yung mga ganong yes, tanongan, ano. Mm. opo. So, sinabi ko sa kanila, I mean, shine-sharean ko po sila ng mga motivational words or quotes and Bible verses, and also shine-share ko din po yung personal life ko as a Mm. visually impaired student din. Ang Mm. dami ko pa pong binibigay sa kanila and so far I'm so happy kasi lahat ng ina-advice ko sa kanila is alam niyo po yun, parang tinatatak nila sa isip nila and also nag-improve po sila as a student and as Wow. a teenagers. So, Yun. now that you are seeing them, nakita mo ba yung difference from yung moment na nagtanong sila ng advice sa'yo and ngayon, nakita mo ba na yung difference, yung pinakaiba nila? Di ba syempre nung nilapitan ka nila for sure, they are look like in misery, di ba? Miserable sila. Pero after na makausap ka nila, na-enlight sila. So ngayon, masasabi mo na na nagbago yung ano nila, outlook nila sa buhay. Tama ba? Yes po, nakikita ko yun kasi ano, sila dati, share ko lang po. Mm. Ano, super ano nila, parang sad na ang tamlay. Pero nung after ko na magsabi or mag-advice, hindi lang po ako yung nag-a-advice sa kanila. After Mm. po namin mag-advice sa taong yun is nakikita po namin na, oh, nag-improve 'tong taong 'to o yung batang 'to. Mm. Nag-ano, naging masiyahin na siya, naging competitive na siya sa lahat ng bagay or naging maayos na yung kanyang ano, yung time management niya po, naging maayos na, yun. Yeah, that's good to know ano na ngayon pa lang you're making a difference pa lang bilang isang estudyante, no? Na yung simpleng pag-a-advise sa tao. I think that's also a kind of, you know, a kindness na pwede mo talagang simulan na i-share sa ibang tao with your stories, with your the way you perceive life, no? Na magawa mo silang mai-direct sa kung paano mo
sa kung paano mo tinitingnan yung buhay, kung gaano ba kaganda ang buhay, no? So thank you for that story, Ashley. For I know for sure na maraming nanonood ngayon na will take that as, an advice na rin na na maikli lang talaga ang buhay, no? So, better to, spend it with goodness, doing good for other people, and spend it with a smile, na with a joy in your heart, na pwede mong ibahagi. Hindi naman kailangan talaga, no, na pera agad yung i-share mo, no? Kahit yung simpleng joy mo lang sa heart mo, no? Share mo na sa kanila. And I can see your energy. I can see your energy, I can see your positivity, and I know na marami kang maapektuhan sa energy na yan. So, looking forward na si Ashley magsasalita na rin dito sa Padayon Gawan. Mag-uulit. Wow! At may share niya sa lahat yung energy na yan. Looking forward ako. Kasi that spirit is, worth sharing, no? Para marami ka pang ma-uplift. So, thank you for that, Ashley. And last one sa area na yan. I wanna know, as a student, ano yung pinanghahawakan mong a Bible verse? As you said, kasi kanina, share ka rin mga Bible verses. Anong Bible verse mo? Life verse mo, kumbaga. So, yung life verse ko is yung Jeremiah 29:11. For I Oo. know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, yun. Yung Bible Wow. verse na yun is, napanghawakan ko talaga nung simula po akong naging Christian born again. Kumbaga, yun na yung talagang pinanghawakan ko. Kasi, parang, ano, nagre-reflect siya sa plan ng Lord sa buhay natin. Mm. Na may maganda siyang plano sa atin na hindi hindi mawawala or hindi maaalis sa atin. Yun po. Oh. And I think this is the very reason why ang saya-saya mo. Ang panatag mo lang, na positive ka lang kasi confident ka na may plano si Lord sa'yo. May confident ka na everything will turn out just fine, You just have to trust in Him and everything will work out just fine. Diba? So, thank you so much para dun, Ashley. And now, papunta naman tayo sa usapang English Circle. Kamusta ang whole experience sa English Circle? Kwentuhan mo kami. Samahan na rin natin doon ng na parang pa-vlog, yung pa-vlog natin yung English Circle. Malay mo kasi next year meron tayong batch 3, di Diba? ba? At Ako na daw po isa sa facilitator. uy, pwede. Yun. Kamusta? Share natin sa mga viewers natin yung iyong experience sa English Circle. Ayun po. First of all, I'm so happy. I am so thankful kasi napunta ako dito sa Bayanihan Initiative. Napunta ako sa English Circle. And English about my daw. English daw. English daw. Sige, tuloy. ano po muna. Okay. Mm. So, yun naging experience ko po sa English Circle. So, yeah, I'm so happy kasi ang dami kong na-meet na new friends and ang dami kong nakitang magaganda at gwapong mga facilitators. And Marami ka na. also, Marami ka na meet na new friends. yes. And also po, madami din akong natutunan when it comes to speaking English. Mm. And also, na po ako, paano ba? Paano ba yun? Ano nga yung word na yun? Confident na ako pagdating sa pakikipag-communicate sa ibang tao. Lalo na kapag nagsasalita ng English. Oo. Knowing Yun. na mayroong dyan, practical research, may defense dyan. So, di ba, Opo, meron ako. mga gamit mo yung natutunan mo dyan sa Yes. defense na you will present, you will defend ng hindi ka, alam mo yun, hindi ka kinakabahan. Kasi may tool ka na
may tool ka na, and that's your voice, and that's your speaking, Yes. di ba? Kasi speaking is also a talent. Voice is also a skill. So, I mean, baliktad. I mean, speaking is a skill and a voice is a talent. So, Yes. might as well gamitin natin yun to inspire other people in a way na ang galing naman ni ano, Ate Ashley. Ah, nadala niya yung ano na yun, yung Mhm. presentation na yun nang hindi siya nahihirapan. Ayun, na, 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 nahatid niya yun ng precise at malinaw dahil sa alam mo na articulation ng ano ng pagsasalita ano. So ano yung anong highlight mo sa English circle, if I may know? Alin pa? Anong highlight mo sa English circle? Actually, madami. Oh. Ang Oh, bigyan mo dami. ko ng mga 1,500 charot. 1,500 highlight. Highlight. Ang dami nun Mm. Hindi, joke lang. Hindi, yung yung pinaka-highlight ko dun is yung po, siyempre una na rin yung first na nag-meet ang lahat, yung Mm. first session natin kasi dun pa lang po, yung tandang-tanda ko na yun is kinakabahan ako sa Ah, mga mangyayari. Ang dami ko na ah. namang what ifs. No, what if ganito? What if Mm. magkamali ako sa mga sinasabi ko and what if Ah. ano, may magawa akong hindi maganda, ganito, ganyan. Pero, yung isa pa po is yung project namin na magsisell kami ng parang product. Ang saya nun kasi mas or mas lumalawak pa yung kaalaman namin or yung isip namin. Tapos, nagkakaroon pa po kami ng yung sa critical thinking po. Yun. Mm. Ganyang graduation. Yun po, Ah, yung isa pa. dami niyang Kasi, highlight that highlight mo rin yung graduation day. Mm. yes. Ano bang ina-expect mo bago magsimula yung English circle? Na-expect ko po na more on teaching lang. So, like yung sa normal na na online class, ganon. Mm. Yung parang Did magtuturo. it make you happy knowing na hindi siya formal English class? Yes po. Kasi talaga bago talaga magsimula yung English class, sabi ko, hala, baka maging online class na to, like parang formal ba na nasa Ah, school. Pero naging hindi na ako kinabahan kasi nakita ko na more on games, more on challenges talaga yung English more class. on interaction siya, Yes. 'di ba? Na ginawa ginawa mo. So, that's a good thing. And nakita ko naman na sinabi mo na rin naman yung resulta ng pagsali mo sa English Circle na karoon ka ng confidence, na magsalita. Hindi ka na nahihirapan ngayon. Hindi ko malilimutan pa rin talaga. Gusto ko talaga i-highlight until now. Kasi napaproud lang ako eh. And dumagdag ka dun sa sinabi mo. Dumagdag ka dun. Nalalo ko na proud. Kasi, alam mo yun, merong, merong kayo na patunay ba, buhay na patunay, na yung English Circle you know, is a program made for Filipinos na magkaroon sila ng lugar na ma-develop yung confidence nila sa pagsasalita ng English. Na hindi nila kailangang matakot even if hindi naman talaga sila grammatically, alam mo yun, proper, correct, 'di ba, accurate. Pero with this program, no, nakita nila na okay lang, sobrang good lang. I think allowing yourself to make mistakes, dun ka mas natututo eh. No? Do you Yes. believe that, Ashley? Allowing yourself to do mistakes is dun mas lalo ka pang natututo. And Yes po. facing those mistakes is also your way of honing your ability to, uh,
to make that skill, parang maging sa'yo talaga yung skill na yun, maging innate na siya sa'yo. Ganon. Kaya, I think, ako para sa akin, being in Bayan Initiatives, it taught me a lot eh. Taught me a lot. And even sa English circle, hindi naman talaga kami, no? Hindi kami totally talaga, alam mo na mga English, ano dito, no? Professionals. Hindi kami mga, yung profession namin talaga is, most of us here are students, still are students, di ba? But, ang sarap lang sa pakiramdam na kahit pa students kami, pero na ano namin, nairaos namin yung programa ng na ibigay namin, na ihatid namin yung goal talaga ng programa. So, thank you for your testimony. So, let this word be spread. At Ah, marami pa tayong makasama sa English Circle. Ano, and ito, speaking of English Circle, and speaking of being a facilitator, ano, nabanggit mo na gusto mo maging facilitator. Ano bang pwede mong ibigay as a facilitator? ano po, yun, unang-una is yung pagga-guide sa mga sa mga next batch sa Mm. English circle and also ano, um, bigyan ko sila ng kumbaga good advice lalo na kapag pupunta dito or papasok dito sa circle na 'to. Kumbaga ipapakita ko sa kanila kung ano yung mga nakuha ko o yung mga natutunan ko sa English circle batch 2, yun. Mm. Yun. So, thank you, Ashley. And can't wait to, makita ko yung, na yun, yung resolve mo na yan. Pagdating, wala mo next year talaga, no? Magkaroon tayo ng batch 3. So, Wow. papunta na tayo sa next natin. Question is, sa pagiging volunteer naman, we would like to know, ano nagtulak sa'yo para maging volunteer? So Ngayon, actually yun. mm, sige, go. Actually po matagal na ako naghahanap ng mga organization na ganito, like online organization kasi ano, like ang dami ko kasing nakikita na mga people na sa paligid ko na ganun yung ginagawa nila pero ano, Okay. physical something, parang gano'n. Yeah. Pero yun as a student and the visually impaired. So ako naman po is naghahanap ng online organization na puwedeng alam niyo po yun, puwede akong makatulong at makapag-volunteer. Mm. And yun, so nakita ko 'tong na 'to, like napunta ako sa English Circle, then napunta na ako sa Bayanihan Initiative and yeah, Oh. naging volunteer. Oh, wow. So, parang gusto mo talagang ma-involve sa volunteer work, tama, no? Yes po. No? Anong meron si Ashley na para masabi niya sa sarili niya na I am equipped to be a volunteer for Bayanihan Initiatives? Yung po, para sa'kin yung strength, yung tatag ko as a Mm. student and Ah, yung kumbaga yung isa pang meron sa'kin is yung parang nagpapa-motivate sa'kin na mapunta mm. sa ganitong organization. Mhm. Yun po. Mm. That's good. Ngayon na nasa loob ka na ng Bayanihan Initiatives, ano yung pinanghahawakan mo para magpadayon? So far kasi kakasimula mo pa lang eh. Pero ano yung tinitignan mo ngayon? Saan nakatingin si Ashley ngayon? Ano yung nilook forward niya for for Bayanihan Initiatives? Bakit siya magpapadayon dito sa loob ng organization? Nilo-look forward ko po na parang kumbaga mas makatulong pa sa mga tao, lalong-lalo na po sa mga may nangangailangan Mm. and mas
maano pa po, mas mabigyan pa po ng parang mas makapagpa-motivate pa po ng ibang tao or ibang Filipino students na kagaya natin or kagaya ko po. Yun. So parang you want to you want to use this platform to um para maibigay mo o makapagbigay ka ng motivation sa ibang sa ibang ah tao na pwede Yeah. mong makama-cross ayan. So ayan, meron tayong tanong, bilang bagong volunteer, ano daw yung skills ang may offer mo sa Bayan Initiatives? Skills, let's talk about skills. Merong skills si Ashley ngayon? Anong skills ang meron si Ashley ngayon? So far. So far po, so Mhm. as a new volunteer, new volunteer, pero yun, yung skills po na maipapakita ko dito or maibibigay ko dito is yung ano, yung dahil mahilig nga po ako advice and mahilig po ako mag-help ng people around me. So, yung skill na yun is to give advice, to help other people, and, magbigay ng mga motivational na alam niyo po yun na makakatulong sa kanila. Oh, wow. So parang mas ka nga, padayon ka, huwan ka nga. Kasi alam mo yun, parang as a host din, you are a bridge to the audience, for the audience, para mahatid mo sa mga tao yung gusto talaga sabihin ng guest mo. And also your reflection din upon taking that interview. Ano. So, ayan, that's it, Ashley. I one last thing na lang. Dugtungan mo lang to. Padayon ako sa blank. Padayon ako sa blank. Hmm. So, Padayon ako pa- sa blank. Mhm. padayon ako sa sa pa Saan? papadayon ako sa buhay ko at Mhm. padayon ako sa pagtulong sa ibang tao. Yun po. Ayun. Maraming salamat, Ashley. Thank you. Thank you so much. Thank you po. Papasample daw ng voice talent mo. Sabi ni Jericho. Ni Kuya Jack. Isang Oh my Pikachu God. daw. Isang Pikachu daw. Pika Pikachu! Bye-bye! Thank you, Ashley. Ayan, Thank you. maraming salamat. Thank you. Sana nag-enjoy ka sa interview natin. Maraming salamat sa ating mga kapadayon. Sana marami ka natutunan sa gabing ito. Meron akong natutunan, of course. And that is, if you know na meron kang kwento na share na talaga namang pwedeng makatulong sa taong yun, don't hesitate to share it. Kasi kailangan nilang marinig yun. Especially when that person needs it, ikwento mo. And of course, don't forget to ask. Don't forget to ask na, alam mo yun, parang, do you need some advice? Do you need someone to talk? And dun ka magbigay, no? Hindi lang basta-basta bigay ng bigay. Dapat inaalam din natin kung ano ang kailangan ng taong yun as of the moment. Kasi sometimes people, they need someone to listen lang muna. Then, may ibang tao naman na need talaga ng advice. So, don't keep that in mind kapag tulong natin in terms of emotional support sa mga tao sa paligid natin. Okay? So, maraming salamat ulit sa lahat mga nanood dyan sa FB Live. Patuloy nyo pong i-share ang aming Facebook page. We're aiming to have more and more followers to support us sa aming initiative. Gusto namin talaga na marami pa kaming ma-reach, hindi lang para, alam mo yon na
mapatuloy kaming umangat. Personally, but also to show na sa mas maraming tao that even if we are visually impaired, we are able and we want to help the community. So again, maraming salamat po. Ito pa rin po si Michael na nagsasabi sa bawat kwento ng kabutihan, binubuhay ang bayanihan. Padayon ka! Huwan! See you next week, mga kapadayon! Bye-bye!